Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin abroad. Kumusta po kayo? Marami nagtatanong o nagko-comment patungkol dito sa mga nagiging desisyon ng Commission on Elections sa mga reklamo na ibinabato sa kanila. Gaya na lamang po ng kay Chis Escudero. Pangalawa, itong kay Rodante Marcoleta. Parang tila pinapaboran ng COMELEC itong mga politiko na ito, itong mga senador na ito. Pag-usapan natin yan. Bakit ganun? Bakit ganun yung naging desisyon ng COMELEC? Na tila pabor sa mga politiko. Na tila pabor sa matataas na tao. Meron silang dahilan eh. Isa-isahin natin yung kanilang dahilan. At isa-isahin din natin yung nasa isip ng taong bayan. Kasi sa totoo lang eh, nalalamangan tayo ng mga politiko na ito dahil idinadaan po sa technicalities. Correct? Technicalities para malusutan nila yung mga batas. Nagigets nyo yung punto, ka-coffee? Sa paningin ng ordinaryong tao, mali yung ginawa mo. Pero dahil mautak ka, madiskarte ka, politiko ka, may mga abogadong bumubulong sa'yo, ito gawin mo para hindi ka mahalata. Sinasamantala nila yung loopholes ng batas. Kahit sa mata ng tao mali yan, sige pa rin sila. Gagawin pa rin nila. Pag nahuli, palalabasin nila yung mga abogado nila. Kay Marcoleta muna tayo. COMELEC clears Marcoleta. It defies logic. Sabi po ng Paul Watchdog. Correct. Common sense eh. Kasi si Marcoleta, tumanggap siya ng pera. Donasyon daw po. Pero bago yung election period, mautak eh. So hindi siya sakop ng COMELEC. O na-decriminalize din. May isang provision na decriminalize yan. Yung hindi niya paglalagay dyan ng mga donor niya sa kanyang sose. Bakit nagkaganyan si Marcoleta? Sa nagugat yan. Kasi nabulgar yan si Marcoleta. Una, yung sa kanyang assets, sa kanyang salena, ang baba ng assets niya parang around 50 million lang. Assets ha, kabuuan po yan ng kanyang assets, 52 million, around that figure, no? Pero, yung gastos niya sa election, 100 million plus. Saan ka nakakita ng ganon? Ang assets mo, 50 million plus, ang nagastos mo, 100 plus million. At sabi niya, wala siyang donor, ha? Kapag sinabi mo na wala kang donor, ang ibig sabihin yan, ang understanding namin, gastos mo lahat yan. Yun pala may nag-donate, hindi niya dineklara sa kanyang sose. Kasi yung donor daw, ginawa bago ng election period. May pinapakinggan akong legal expert yan, sinasabi niya, posibleng walang jurisdiction ng COMELEC dyan, or hindi siya mapapanagot dyan sa COMELEC. Pero may pananagutan siya sa ibang ahensya ng gobyerno. Kumbaga, anong agency ang dapat mag-handle sa kaso niya? Kasi malinaw na malinaw, kung donor yan, nagbayad ba siya ng buwis? Pwede ba siyang tumanggap ng donor? Ng donation, sorry. Pwede ba siyang tumanggap? Politiko siya. Official siya ng gobyerno. Pwede ba siyang tumanggap? Bago yan ha. Naging congressman din yan eh. May gap ba sa kanyang serbisyo? Hindi ko lang maalala, no? Pero kung tama ako, mambabatas din siya noon. Pwede ba yon? Patago nga lang. Yun na lang nabubulgar na. The Commission on Elections on COMELEC Wednesday cleared Senator Rodante Marcoleta of any violation of Omnibus Election Code, saying his failure to disclose campaign contributions in the May 2025 elections in a statement of contribution and expenditures was no longer an election offense. Yun lang. Ito yung pinupunto natin eh. Kahit anong galit natin sa COMELEC, sinasamantala po ng mga politiko. Itong mga batas natin, sila din gumawa niyan eh. Meron silang may provision doon na dinicriminalize nila. Kumbaga hindi na po criminal offense ang hindi mo pagdideklara ng iyong mga donors. Sino gumawa niyan? Mga politiko. Sinamantala nila, ngayon nakikinabang sila. Hindi nila babaguhin yan, nakikinabang sila dyan eh. 3 of the senators' campaign donors, si Michael Defensor, Joseph Espiritu, and PR executive will be facing complaints for an election offense for failing to submit their individual report of contributions during the 30-day window allowed after the polls. Kaya Mike Defensor, wala tayong pakialam sa mga taong yan. In a resolution released
Ito po ha, resolution po na inadapt po ng NBank ito. Alam ko NBank yan ng COMELEC, no? The COMELEC's Political Finance and Affairs Department, itong PFAD, yan po yung opisina, no? Recommended the termination of its motu proprio investigation into the alleged violation committed by Marcoleta. Ganun na lang yun ha. Kahit ano pang clamor ng taong bayan na mapanagot yan si Marcoleta, basta na lang po, dismiss. Na-dismiss ng COMELEC yan. Anong dahilan nila? Ang pinamumunuan po itong PFAD, itong department na ito ha, ni Director Efraim Bagid, said it found no evidence showing that the senator committed any violation or any election offense. Sa Tagalog po, wala daw pong nakikitang election offense ang COMELEC. Edi wow. Wala daw pong ginawang violation si Marcoleta. Mautak Pero, sabi nga dito ng isang poll watchdog it defies logic. Parang wala nang logic. Parang wala nang common sense. Di ba? Malinaw na tumanggap siya ng donasyon at yung tinanggap niyang donasyon, hindi niya dineklara sa kanyang sose. Ang justification ni Marcoleta, natanggap niya yung donasyon na yan bago pa magsimula ang election period. Talaga nga naman The resolution was adopted by the COMELEC NBank. Ayan, NBank na. Ibig sabihin po, kapag NBank, lahat na po ng commissioners ng COMELEC, usually kasi may Division 1, Division 2 yan. Yung COMELEC, no? Division 1, Division 2. Pag may mga complaints, may mga reklamo, dinidinig yan ng isang division. Halimbawa, hindi mo nagustuhan yung resulta ng division, ikaw ang respondent, no? Pwede mong i-appeal yan sa NBank. Pag sinabing NBank, kabuuhan na po yan. Sa division kasi, 2 or 3 na commissioner lang po ang dumidinig sa kaso. And then, pag NBank na, lahat na po sila. And then, kapag hindi ka po satisfied sa desisyon ng NBank, pwede mong iakyat yan ng Korte Suprema. I-challenge mo sa Supreme Court. Ano sinasabi ng NBank? Si George Garcia, ang miyembro ng NBank ha, Commissioner Aimee Ferolino, Commissioner Ray Bulay, Commissioner Ernesto Maceda, Commissioner Nelson Celis, Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal, and si Commissioner Noli Pipo. Pito yan sila sa NBank. All commissioners had voted in favor of adopting FIFAD recommendations except for Garcia who inhibited himself from the case. So, ayun naman pala. Wise din tong si Garcia, syempre nag-inhibit. In short, hindi siya bumoto. Siya ang head ng agency. Siya ang chairman So, mahirap na. Baka ako masilip Baka maputukan ako ng taong bayan dyan Hindi ako bumoto dyan. O yung 6, yun na lang ang bumoto. Pabor kay Marcoleta. Inadapt lang nila yung resolusyon ng department na duminig dito sa kaso. Kung ano yung rekomendasyon, sige, adopt na natin yan. Tanggapin na natin yan. Pero ang sinasabi dito ni Contradaya Convener Danilo Araw, professor namin ito sa University of the Philippines, no? It defies all logic that the campaign donors will be held accountable for failing to disclose their contributions, but the one who benefited would go scot-free. Correct? May kasalanan pa pala ngayon yung donor. Kasi hindi siya nag-report sa COMELEC na nag-donate siya. O siya pa pala yung papanagutin dyan. Pero yung taong nakinabang, in the name of Marcoleta, absuelto. See? Loophole yan Bakit ayaw i-address ng ating mga mambabatas yan? Loophole. Butas yan sa ating mga batas o sa Election Omnibus Code natin. Dapat baguhin nyo yan. Bakit din nyo binabago? Common sense, nakikinabang itong mga politiko dyan. Diba? Excuse me. Maganda yung punto ni Araw dito Apparently, Marcoleta has provided the blueprint for the rich and the powerful on how they can manipulate their sources. They can just simply declare zero donations as long as they instruct their donors to donate before the start of the campaign period. Diba? Wais. Kumbaga, itong kaso ni Marcoleta, na senador pinagmamalaki ninyo senador, pwedeng pamarisan, ang term nga ni Araw dito dangerous president.
aabusuhin niya ng mga politiko. Idideklara nila sa kanilang sose, wala silang natanggap na donation. Pero, yung mga donor, sinabihan nila, o sige, halimbawa, election period, April 15, pwede ba ibigay mo yung donasyon mo April 10 para hindi pasok sa election period? In short, nililihis-lihisan nila yung guidelines. Pabor sa kanila. Abuso, di ba? Lalo na ngayon, malapit na yung eleksyon. Sino matutuwa dyan? COMELEC. Ano pwede gawin ng COMELEC dyan? Baka pwede kayo mag-issue ng resolusyon dyan. Kasi wala namang batas eh. O magrekomenda kayo, maglabi kayo ng batas. Ipasa ninyo sa mga congressman. Baguhin itong loophole sa election code natin. Di ba? For the meantime, na hindi pa nagiging batas yan, at definitely mukhang mahihirapan lumusot yan sa Congress dahil sila ang apektado, sa COMELEC, baka pwede kayong gumawa ng mga resolusyon. Di ba? Kahit simpleng resolusyon lang yan. At least meron. Kesa wala. Inaabuso lang eh. Ito pa. Sa kaso naman ni Escudero, ano nangyari dito? Di ba? Iba naman yung kaso ni Escudero dito. O, clear din po siya. Clear po siya ng COMELEC. Si Escudero, ikwento ko na lang, wag natin basahin itong article na yan. Si Escudero, umamin siya na tumanggap po siya ng 30 million pesos na donasyon. 30 million pesos yan ha, mula sa Centerways Construction and Development Incorporated. Ito po yung kontraktor ng flood control ng presidente nito na si Lawrence Lubiano. Okay ha, dalawang tao, dalawang karakter ha. Centerways Construction and Development Incorporated, that's the company. That's the organization. Ang presidente nito si Lawrence Lubiano. Lawrence Lubiano. Sabi ng COMELEC, walang matibay na ebidensya na nagsasabi na itong si Lubiano ay may existing contract o subcontract sa gobyerno. Kasi sa code natin, bawal kapag ikaw ay contractor, bawal ka mag-donate sa isang politiko. Itong si Lubiano, yung personality niya as a person, as one ha, as a single entity, si Lawrence Lubiano, wala siyang project sa kahit na anuman pong ahensya ng gobyerno or subcontract, wala siyang kontrata. Pero yung company niya meron. Itong Centerways Construction and Development. Nadaanan naman tayo sa technicalities dyan. Bakit na-absuelto si Chis Escudero? Kasi si Lubiano, yung personality niya as a person, as an individual, walang kontrata sa gobyerno. Pero common sense eh. Yung company niya, kung saan siya presidente, may kontrata sa gobyerno. Ganon din yun eh. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Technical lang yan. Unautakan na naman tayo nito mga to. Bakit bawal? Common sense ha. Sige, balikan natin. Bakit bawal magbigay ng donasyon sa politiko ito mga kontraktor? Kasi nga, baka pag nanalo yung sinuportahan mong politiko, magiging favorable sa inyo o papaboran kayo ng mga politiko para makakuha ng project. Kalokohan na yun. Kayo pinaboran dahil nag-donate kayo. Ganon din yun. Sino ba yung nagpapatakbo ng kumpanya? Si Lawrence. Sino yung nagbigay? Si Lawrence. Oh, sige, hindi Centerways ang nagbigay, yung company. Pero ganun pa rin yun. Ang presidente si Lawrence. Halos isa lang din yun. Sabi kasi ng COMELEC, hindi nyo napatunayan na yung perang ginamit na donasyon ay galing sa Centerways. Galing daw po yan kay Lawrence. Magkaiba yan ha. Nako, niloloko nyo talaga ang taong bayan. Para lang pumabor sa inyo. Para lang pumabor kay Chis Escudero. Common sense naman yan eh, na may violation itong mga to. Pero dinadaan ninyo sa technicalities. Dinidiskartehan ninyo. Inuutakan ninyo ang taong bayan. COMELEC, kalog. Anyari? Bakit ganun? Mas pinapaboran ninyo yung matataas na tao. Dahil may pambayad ang abogado na magagaling. Kayang lihis-lihisan ang batas. Kahit wala nang sa common sense yan. Ay nako, sige, komento po ang inyong mga nais sabihin, opinion, reaction.
dyan sa comment section. Talaga nga naman comment ko, galaw-galaw Sige po, yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, click nyo na po yung follow, Facebook, subscribe na po kayo, TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video, bye-bye.